Itong si Quiapo ay Tropical Depression category. Kaninang 4 a.m. ito'y huling namataan sa line 950 kilometers east ng Central Luzon. May taglay na lakas na hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Ito'y kumikilos west-northwestward sa bilis na 20 kilometers per hour. Mamaya po i-discuss po natin itong magiging track na itong bagyong si Quiapo. Para sa ngayon, meron tayong southwest monsoon na nakakaapekto dito sa western section ng Southern Luzon, Visayas at buong Mindanao. Kaya inaasahan po natin makakaranas po ng mga pag-ulan ang ilang areas po dito po sa ating Visayas at buong Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan. Dulot po ito ng habagat. Nakikita din natin dito sa ating satellite imagery, malayo pa sa kalupaan natin itong si Bagyong Quiapo. Kaya yung trough or yung extension ng kaulapan netong Bagyong si Quiapo ay magdadala ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, pati na rin sa may Romblon. Sa Metro Manila, nalalabing bahagi ng Luzon, kitang-kita sa ating satellite imagery, wala tayong kaulapan, kaya makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers o kaya mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Dahil dito sa bagyong si Quiapo, meron na tayong tropical cyclone wind signal number 1 sa Batanes, Cagayan, kasama na ang Babuyan Islands, Isabela, Apayao, Abra, Kalinga, eastern at central portion ng Ifugao, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng Aurora. Baka magtaka po yung ating mga kababayan dito po sa may northern Luzon. Meron po tayong bagyo at meron na rin po tayong mga tropical cyclone wind signal, pero bakit maaraw pa rin po dito po sa aming lugar? Dahil po nagtaas po tayo ng tropical cyclone wind signal number 1 na may lead time na 36 hours bago po niyo maranasan yung malalakas na hangin na dulot na itong bagyong si Quiapo para po makapaghanda po tayo.